Tamang-tama ang dating mo? Pirmahan mo na ang kasunduan ng diborsyo. Aheng, kaarawan ni Meow Meow ngayon. Narito ako para samahan mo akong umuwi sa magulang ko para ipagdiwang ang kaarawan niya. Sabi ni Meow Meow, sobrang miss na miss niya talaga ang tatay niya. Kami, ang pamilyang Huo, ay ang pinakamayaman at kilalang tao sa Fog City. Kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay ang anak mo sa hinaharap, pirmahan mo na ang kasunduan ng diborsyo. Tutal, si Meow Meow ay bunga ng hindi mo pag-iingat noong hindi pa kayo kasal dahil nilandi mo si Aheng. Ma? Hindi ko kailanman nilandi si Aheng. At tungkol naman sa usapin ni Meow Meow, kung ayaw ninyo siyang makita, pwede ko siyang isama at manirahan na lang kami sa bahay ng magulang ko. Pero bata pa si Meow Meow, ang tungkol sa diborsyo, Tama na, Jinking Shue. Lahat ng ito ay kagagawan mo. Kung hindi ka nagpakahirap magplano para lang mabuntis sa anak ko, hindi kita papapasukin sa pamilyang Huo. Ang gusto kong pakasalan ay palaging ang kapatid mo, si Jin Yanran. dalhin mo na ang cake mo at umalis ka na. Huwag kang humarang sa aming paningin! Buti na lang may magulang pa ako. Mabait si tatay at si Yanran kay Meow Meow. Hindi ko ito magagawa. Naghihintay sa akin si Meow Meow para ipagdiwang ang kaarawan niya. Mama, tulungan mo ako pakiusap. Tinulak ako ng tita ko. Meow Meow, Meow Meow. Meow Meow, huwag kang matakot. Tatawag ako ng doktor ngayon. Tatawag na ako. 120 ba ito? Jinding Garden. Dali. Kimding Family Garden. Meow Meow. Meow Meow, huwag kang matulog. Paano ka natulak ng iyong tita? Paano niya nagawa yun? Mama, nagsinungaling si Meow Meow. Si tita at si lolo, palagi nila akong sinasaktan. Ang mga sugat ko, hindi galing sa pagkakauntog. Ito ay... Paano nila nagawa yan? Ha? Mama, huwag kang umiyak. Sa susunod na buhay, muli akong magiging anak mo. Meow Meow. Meow Meow. Iyong bastardo na dinala ng ambulansya, hindi na siguro mabubuhay, hindi ba? Hindi yan. Sa sobrang taas ng palapag na ito, patay na siguro siya bago pa dumating ang ambulansya. Ha. Kaawa-awang munting nilalang, sisihin mo ang nanay mo. Kung hindi niya inakit si Siheng at ipinagbuntis ka, ako sana ang pinakasalan ni Siheng. Tsaka, akala ni Siheng sa lahat ng oras, ako ang nagligtas sa kaniya. Pa? Yanran, totoo ba lahat ng sinasabi ninyo? Jin Qingshui? Bakit ka biglang nagpakita rito? Kayo ang pumatay kay Meow Meow. Oo, at ano ngayon? Kasalanan mo dahil inagaw mo ang kasal ni Yanran, pero hindi ka pa rin mahal ni Huo Siheng. Tama. Kung hindi mo inakyat si Siheng at nabuntis bago ikasal, napilitan kang magpakasal dahil sa pagbubuntis, ako sana ang napangasawa ni Siheng. Akit? Si Huo Siheng mismo ang nagpunta sa hotel room ko. Wala kayong anumang pagkakaiba sa tama at mali. Pinatay ninyo ang anak ko. Dapat kayong magbayad ng buhay. Lumayas ka! Mga napakasama ninyo? Hindi. Kayo mamamatay ng payapa. Hindi mamamatay ng payapa? Ikaw. Siguro yon. Ngayon, samahan mo na ang bastardo na yon. Meow Meow. Huwag kang matakot, anak. Dumating na si Mama.
Ah, hindi ba namatay na ako? Bakit ako napunta rito? Ako ba ay muling nabuhay? Anito? Ito ang araw ng kaarawan ni Meow Meow. Meow Meow! Meow Meow! Hintayin mo si Mama. May oras pa. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang buhay, siguradong maililigtas kita, anak. Tita, magiging masunurin ako. Tita, magiging masunurin ako. Magiging masunurin ako. Umiiyak ka pa rin? Bakit ka umiiyak? Iyak! Iyak! Tigilan mo na ang pag-iyak. Iyak ng iyak. Saan ka pa tatakbo ha? Umiiyak ka pa rin? Pinapaabot ka lang ng damit sa balkonahe? Bakit ka nag-iinarte? Ha? Tara na! Mama, Ay naku! Mia, bakit ka nagkakaganyan? Halika! Halika! Tumayo ka! Mia, kasalanan ko. Huli na ako. okay lang po ako, ma. Mia, pumunta ka muna sa pinto at maghintay doon. Mabait ka. Magtitiklop ng damit, ano? Tara, sa balkonahe? Patay. Baka narinig niya tayong umaabuso kay Mia. Ate, anong tiklop ng damit ang sinasabi mo? Nagbibiro lang kami ni Mia. Oo nga. Doon? Bakit sa balkonahe? Ito, kung sakaling hindi sinasadyang mahulog, baka... Kung hindi kayo nakikinig sa pakiusap, kung gayon, marunong din ako ng kaunting martial arts. Anong gagawin mo? Ah, ano bang ginagawa mo? Aray, ang klorera ko. 10 milyong piso yan. Aroy, huwag mong basagin, Lola. Aba, may lakas ka ba ng loob na saktan ako? Aray, Sabi ko, huwag kang humarang. Baliw ka ba? Pati na rin ang ating tatay. Sinasaktan mo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga bagay na ito? Mababayaran mo ba iyan? Ang bahay na ito ay iniwan sa akin ng aking ina. Kung gusto kong basagin, babasagin ko. Ah, tama na, Jingshui. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sabi ko na, sumama ka sa akin sa balkonahe. Sinabi ko na, sumama ka sa akin sa balkonahe? Jin Kingshui, ako ay taos-pusong nagmamalasakit sa iyo. At kay Miao Miao, ano ngayon? Papatayin mo kami? Nagsisinungaling ka pa rin? Si Miao Miao ay napakabata pa. Paano ninyo natiis na saktan siya? Ako, wala akong nagawang masama. Mali. Mali. Nagkamali kami. anong sasabihin mo? Hindi mo ba to kayang sabihin ng maayos? Pwede mo ba muna kaming bitawan? Kayong dalawang walang hiya. Lumayas kayo sa bahay ko? Narinig ninyo ba? Narinig namin, narinig namin. Sa loob ng 1 minuto, mawala kayo. Hindi pa ba kayo aalis? Mama, saan po tayo pupunta? Sa pamilya Huo, babawiin ko ang lahat ng nararapat sa atin. Medyo natatakot ako kay Lola. Meow Meow, tandaan mo, mula ngayon, ang dapat matakot ay siya. Hoy si Heng, nababaliw na si Jin Ching Shui? Hindi lang niya sinira ang pamilya Jin, gusto niya pa akong patayin pati na ang tatay ko. CEO Huo, ito ang kontrata ng proyekto ng Sukun. Pakitingnan na lamang po. Huwag na. Bumalik na tayo sa pamilya Huo. Tingnan ko lang itong babaeng baliw na ito kung anong gustong gawin.
Sino nagpabalik nitong bastardo? Hindi ko ba sinabi? Hindi siya dapat magpakita sa pamilya Huo. Ikaw? Jinching Shue, ikaw na malandi. Aray! Pagbalik ni si Heng, may mapapala ka sa akin. Hindi pa kami hiwalay ni Huo si Heng. Umuwi kami sa sarili naming bahay. Karapatan namin yan. Jin King Shue, bitawan mo ang nanay ko. Si Heng, dumating ka na. Itong si Jin Ching Shue, balak niya akong patayin. Kailangan mo akong ipagtanggol, anak. Aling Wang, dalhin mo ang matandang ginang sa doktor ng pamilya para gamutin. Jin Ching Shue, pinalayas mo si Yanran at ngayon inaaway mo ang nanay ko? Ano pa bang gusto mo? Huo si Heng, buksan mo ang mata mo at tingnan mo. Gusto ko ng diborsyo. Diborsyo? Hindi ko alam kung sino dati umiiyak na nagmamakaawa na huwag akong makipagdiborsyo. Naglalaro ka ba ng nagpapanggap na ayaw pero gusto? Huo si Heng, pakinggan mo akong mabuti. Sa mga katulad mong matandang lalaki, walang interes ang beauty ko. Matandang lalaki? Bakit? Hindi ba? Mas matanda ka sa akin, mas kalbo ka sa akin, at hindi ka pa masyadong magaling doon. Araw-araw mo pa rin iniisip na para lang makasal sa iyo, inakit kita. Kung hindi ka oily na matandang lalaki, ano ka? Jin Ching Shu, subukan mong ulitin yan. Anong subukan? May oras ka pa para magdaldal sa akin? Hindi ka pa ba nagmamadaling kumuha ng abogado? Ang nanay mo at si Jin Yanran? Kinuha ng isa ang panggastos namin ng anak ko, panggastos sa buhay namin, at kinuha niya ito para sa sarili. Ang isa naman ay sinasaktan ang anak ko at inaakit ang asawa ko. Ngayon, hindi lang ako makikipagdiborsyo, kundi sisiguraduhin kong wala kang matitira, talo ka. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Ang nanay ko at si Yanran, paanong magagawa nila ang ganyan? Nagsisinungaling ba ako? Hindi mo ba talaga alam ang katotohanan? Jin Ching Sue, makinig kang mabuti sa akin. Ngayong araw na ito, hindi ako makikipagdiborsyo ngayon. Ano na? G, Huo? Natatakot ka na ba? Ito ay ang pamilya Huo. Sinaktan mo ang nanay ko at sinisi mo pa siya? Akala mo ba matatakot ako? Kung lalaki ka pa, pirmahan mo na agad ang kasunduan at ibigay mo sa aming dalawa ang pambayad sa diborsyo. Gusto mong magkaroon ng pambayad sa diborsyo? Ano bang dusa ang dinanas mo sa pamilya Huo para hindi ka na makipagdiborsyo? Patunayan mo sa akin kung ano ang dinanas mong dusa. Kuya, kailangan pa ba? Kung bulag ang mata, may gamot, pero kung bulag na ang puso, wala nang lunas. Si Miao Miao ay papasok na sa grade 3, hindi ba? Ngayon, kung maglalakas loob kang umalis sa pinto ng pamilya Huo, sinisigurado ko sa iyo na sa Wucheng, wala ni isang paaralan ang tatanggap kay Miao Miao para mag-aral. Maglakas loob ka ba? Kung makikipagdiborsyo ka sa akin, hindi na ako magpapakita kay Miao Miao. Ayaw mo namang maging bata si Miao Miao na walang tatay, di ba? Ayaw kong maging batang walang tatay. Huo si Heng, kailangan mo bang maging ganyan kawalang hiya? Sige, hindi na ako makikipagdiborsyo. Huwag kang magsisisi. Ano na naman ang gagawin mo? Ito ang patakaran ng pamilya Huo. Tingnan mo itong mabuti. Ang nangyari ngayon, babayaran mo ito ng mahal. Ginangwang, paluin mo ang bibig niya hanggang sa madurog. Ang patakaran ng pamilyang Huo. Ha? Ma, ano na naman itong ginagawa mo? 4:00 na. Hindi ka pa bumabangon para magluto. Gusto mo ba akong mamatay sa gutom? Ma? Nang matapos ko ang lahat ng gawaing bahay, 3:00 na. Kagigising ko lang po. Ang magluto ng maaga, iyan ang dapat gawin ng isang asawa. Ang pagsilbihan ng maayos ang iyong asawa at ang iyong biyenan. Para sa amin sa pamilyang Huo, kailangan mong maging masunurin. Iyan ang patakaran ng pamilyang Huo. Kung hindi mo iyan magagawa, mabuti pang umalis ka na at lumayas ka na. Lola, hindi mo po pwedeng sabihin iyan kay Mama. Ikaw na maliit na walang hiya, tulad ka rin ng nanay mo, mga walang hiya kayong pareho. Mahigpit ang mga patakaran sa pamilyang Huo. Dito sa pamilyang Huo, dapat kang maging napakamaingat at sumunod. Patakaran ang pinag-uusapan, ma? Sige. Hoy! Ipasok ninyo ang mga bagay na iyan. Dito na. Ma,
Hindi ba't matagal ko nang sinabi sa iyo na huwag mo nang gamitin ang mga patakaran na iyan? Sino kayo? Lumabas kayo! Jin Kingsue, ano na naman ang ginagawa mong eksena? Simula ngayon, ito na ang bagong patakaran ng pamilyang Huo. Ang unang patakaran sa pagpasok sa pamilyang Huo, kailangang sundin ang ginang Huo, sumunod ng lubusan sa lahat ng kanyang kagustuhan. Ikaw, ikalawang patakaran, ang biyanan ng pamilyang Huo ay dapat gumalang sa manugang at unahin ang kagustuhan ng manugang sa lahat. Jin Kingsue, huwag kang maging masyadong mapangahas. Ang mga kalalakihan sa pamilyang Huo ay dapat magpakita ng kabutihan at pagsunod at hindi dapat sila makipag-ugnayan sa ibang babae ng walang dahilan. Jin Kingsue, kapag nag-ingay ka pa, Kung mag-iingay ako, lalayas ako. May lakas ka ba ng loob na hiwalayan ako? Kayo, ilagay ninyo yan sa dingding. Masusunod po, Ginang. Dapat memoryahin at basahin ito ng lahat. Kung hindi, kayo na ang haharap sa inyong sariling kapalaran. Miao miao, tara na. mukhang si Jin Qingshu ay matagal nang nagtitiis ng maraming hirap dito sa bahay. Dati, nagkulang ako. Ang galing mo, ma. Ginawa lang ni Mama ang ipinagawa nila at ibinalik lang sa kanila ang kanilang masamang ginawa. Miao miao, ikukuwento kita ng isang kwento. Ma, dati, palagi mo akong nilalambing kay Papa. Ibig bang sabihin, hindi mo na siya mahal? Hindi na natin kailangan mag-aksaya ng oras para sa taong hindi naman tayo gusto. Mula ngayon, ikaw na ang tanging mahalaga kay Mama. Halika, matulog ka na. Humiga ka. Masyadong ang matindi ang mga patakarang iyan. Dati, hindi ko pinansin. Ako. Jin Qingshui, nababaliw ka na. Hao Siying, Jin Qingshui, baliw ka na ba? Naglakas loob kang saktan ako. ang saktan ka ay magaan pa sa akin. Kapag nagtangka ka pang galitin ako, babasagin ko pati ngipin mo. Jin Qingshui, akala ko ang mga luma at sira-sirang patakaran ng pamilya Ho ay labis na nga. Ang mga ginawa mo ngayon ay nauunawaan ko. Idagdag pa na napabayaan ko talaga ang kaarawan ni Miao Miao, kaya nagdala ako ng bird's nest soup para humingi ng tawad sa iyo. Ano pa bang gusto mo sa akin? Aheng, masama ang tiyan mo? Kaya espesyal akong nagluto para sa'yo. Paimbabaw na pagmamalasakit. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng masamang pamamaraan mo para ipanganak si Miao Miao ay makakapagtatag ka ng matatag na pundasyon sa pamilya Hao. Habang lalo kang nagpapakabait sa akin, lalo lang kitang kinaiinisan. Aheng, ako. Anong ako? Lumabas ka. Pwe, hindi ko kailangan ng taong laging huli. Ako ba ay isang kabayo? Ano bang huli ang sinasabi mo? Anong ikaw? Ikaw ang lumabas. Jin Qingshui. Jin Qingshui, nagsisimula ka na bang mag-alsa ha? Sinasabi ko sa iyo, Hao Siying, ako, si Jin Qingshui, ay hindi ka kailanman inakit at hindi rin kita kailanman nagustuhan. Kung hindi mo makayanan, maghiwalay na tayo. Ikaw. Mr. Howe, bakit po kayo nandito? Hindi kaya pinalabas kayo? Kalokohan. Pinapagawa ko siyang mag-isip-isip. Mr. Howe, mayroon akong dokumento dito. Kailangan... Mr. Howe, anong nangyayari sa inyo? Dinaganan ka ba ng kung sino? Walang dumaganan sa akin. Basta, nabangga lang ako sa puno. Nabangga sa puno? Boss Wo, sabihin niyo sa akin kung aling puno iyon at puputulin ko agad. Tama na. Huwag ka nang magtanong pa. Sinasabi ko sa iyo, Huo Siheng, ako, si Jin Qingshui, ay hinding-hindi ka inakit at hinding-hindi rin kita nagustuhan. Kung hindi mo kaya, maghiwalay na tayo. Hanapin mo! Lahat ng footage sa hotel noong gabing inakit ako ni Jin Qingshui. 7 taon na ang nakalipas. Ang lahat ng monitoring sa hotel.
Si Heng. Hindi ba't sinabi mo na makikipaghiwalay ka sa ate ko agad? Hindi mo naman ako siguro bibiguin, hindi ba? Yan, Ran. Ako ang iniligtas mo. Nangako akong pakakasalan kita at gagawin ko iyon. Tungkol sa bagay na ito, may sarili akong plano. Umuwi ka muna. Mayroon pa akong kailangang asikasuhin. Ako? Sige na nga. Mr. Huo, nakakuha lang po ako ng balita. Uuwi na si Mr. Wang ngayong gabi. Si Mr. Wang ay kinatawan ng mga overseas Chinese. Napakahalaga niyan. Ganyan, mag-ayos ka ng family dinner, ako mismo ang haharap. Kailangan po bang ipaalam sa may bahay? Ayusin mo na ang family dinner, ako na mismo ang magsasabi. May family dinner tayo ngayong gabi, maghanda ka ng mabuti. Kung ayaw mong makipagdiborsyo, huwag mo akong sisihin. Boss, dumating na po sila. Maligayang pagbalik sa bansa, Mr. Wang. Boss, pasok po. Mrs. Wang? Mr. Wang, ikinalulugod ko kayong makilala. Noong huling piging, ang paghahanda ni Mrs. Huo ay napakaayos. Talagang hindi malilimutan. Oo nga, Mrs. Huo, talagang napakabuti. Hahaha, bigyan ng gantimpala. Malaking gantimpala. Ikaw na walang hiya. Hindi ko talaga alam kung paano ka pinalaki ng nanay mo. Wala ka talagang kahihiyan. May lakas ka ng loob na murahin ang nanay ko? Maniwala ka sa hindi? Ngayon, ibababa kita para makita mo siya? Hintayin mong bumalik si Heng? Hindi kita palalampasin. Wala siyang kwenta. Sobra naman ang papuri ninyo, Mr. Wang. Ang aking asawa, iyon lang ang tanging maganda sa kanya. Nagbibiro ka, Mr. Huo? Tama. Ang pagiging napakahusay ng asawa ni Huo, talagang nakakagulat. Talaga namang kilala iyan sa lipunan ng mga mayayaman. Mr. Wang, Mrs. Wang, tuloy po kayo. Tuloy. Umalis ka na diyan. Sige, hayop ka talaga. Ininsulto mo ang nanay ko. Kaya ka ininsulto ko. Halika na po kayo sa loob. Anak, bilisan mo at iligtas mo ang iyong nanay. Aba, bakit mukhang tambakan ng basura ang bahay na ito? Walang kaayusan para sa pagtanggap ng mahalagang bisita. Akala ko pa naman masipag itong Siginang Huo. Hindi ko inasahang ganyan pala kalaki ang tinatago niya. Ma. Ikaw? Anong nangyari sa'yo at ganyan ang kalagayan mo? Ang masamang babaeng Jin Ching Chue na iyan, hindi lang siya nagloko sa iyo. Sinaktan pa niya ako. Kailangan mo akong ipagtanggol, anak. Pamilya Huo ay isang iginagalang na angkan. Pero ang ginang Huo, naglakas loob na hayagang magtaksil kay Ginoong Huo. Ginoong Huo, mukhang mayroon pa kayong dapat ayusing pamilyar na bagay. Hindi na ako makikigulo. Young Master, sila. Paumanhin po, Ginoong Wang at Ginang Wang. Dito po kayo. Wang Ma, dalhin mo muna ang matandang ginang para magpalit ng damit. Ma, ako na ang bahala rito. Jinjing Shue, alam mo na may bisita tayong darating ngayong gabi pero sinasadya mong gawing ganito ang bahay? Anong gusto mong mangyari? Hindi naman mainit. Saan ba galing ang lamok na iyan? Nakakatuwa ba? Kinakausap kita. Bingi ka ba? Ako? Sino ka sa tingin mo para kausapin ako ng ganyan? Ako ba'y nagkakamali ng tingin? Si Jin King Shue ay naglakas loob. Nasaktan ako. Jin Ching Shue?
Ang pamilya Huo ay hindi lugar para magwala ka dahil sa kalasingan. Eh hindi ka masaya, ano? Kung hindi ka masaya, makipaghiwalay ka na sa akin. Huo, Miss Huo, nakalimutan ko pala. Patayin ang kalan namin, aalis na muna ako. Miss Huo, hindi ko pa napapakain ang alaga ko, aalis na rin ako. Miss Huo, ako? Talagang walang hiya. Halos lumuwa na ang mata mo sa kakatitig sa ibang tao. Kami sa pamilya Huo ay walang kailangan ng manugang na katulad mo. Magpakatino ka ngayon, makipaghiwalay ka na agad. Bakit ka nagmamadali? Bawat buwan, binibigyan mo lang kaming mag-ina ng 300 piso para sa gastos sa bahay. Ang asa sa bahay, mas malaki pa ang gastos kaysa sa aming dalawa. Ano na naman ang pinagsasabi mo? Nagsisinungaling ako. Tingnan mo, ano ito? Ma? Anong nangyayari dito? Binibigyan kita ng 3 milyong piso bawat buwan. Paanong pagdating kay Jin Ching Shui? Naging 300 piso na lang? Ito. Sa walang kuwenta mong itsura, gusto mo pa ring hawakan ang lahat ng gastos sa bahay? Sige, ibigay mo ang bank card. Ma, ang pera sa card ay inilaan para sa akin at kay Meow Meow para sa ating pang-araw-araw na gastusin. Kayong dalawa, sobra pa nga ang 300 piso bawat buwan. Kalabisan na iyan. Sayang lang ang hangin ng buhay ninyo. Huwag mong sasabihin iyan kay nanay. O, ikaw na maliit na babaeng makasalanan? Kumakain sa anak ko, umiinom sa anak ko, tapos naglalakas loob ka pang magsalita ng puro walang katuturan. Tingnan mo at papatayin kita. Ma? Ano ba talaga ang nangyayari? Si Jin Ching Shui. Asong ulo na nangangagat. Kagaya lang ng asong ulol na nangangagat. Ako, may ebidensiya. Yan Ran, pumunta ka na rito agad. Tita, anong nangyayari sa inyo? Itong puta na Jin Ching Shui, pilit niyang sinasabi na kinakaltasan ko raw ang allowance niya. Pakipaliwanag mo nga sa akin. Si Heng, ang ate ko ay gumagamit ng pinakamahuhusay na bagay. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Ito ang resibo na pinatutulungan niyang i-print sa akin noong huling beses. Kung hindi ko pa ito itinago, si tita, hindi ba siya mapapahiya ng walang dahilan? Jin King Shui. Ipaliwanag mo nga ito. Ano to? Sayang at hindi kayo nagtitinda sa tulay? Nakakapanghinayang talaga. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo? Maniniwala ka man o hindi? Siya, gusto lang niyang sirain ang relasyon namin ng anak ko. Ang nagsisinungaling, mapupunta sa impyerno ng pagbunot ng dila. Magkita-kita tayo. Yan Ran, huwag ka nang umalis mamayang gabi. Manatili ka at samahan mo ako. Anong masasabi mo, si Heng? Bahala kayo. Buti na lang at handa kami. Kung nalaman ni si Heng ang katotohanan, baka masama ang kalalabasan. Huwag kang mag-alala, tita. Si Heng ay walang nararamdaman para sa kanya. Kailangan ko talagang patayin ang anak sa labas na ito na si Meow Meow sa lalong madaling panahon. Kung wala na ang bata, tingnan ko lang si Jin Ching Shui kung anong dahilan pa ang gagamitin niya para manatili sa pamilya Huo. Ate. Jin Ching Shui, uminom ka ng sleeping pill na ibinigay ko, kaya matulog ka ng tahimik. Gusto ko talagang makita mo ng personal kung paano ko sasakalin ng anak sa labas na ito. Tita, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mama, tulong. Mamatay ka kontra bida. Noong nakaraang buhay, namatay si Meow Meow dahil sa iyo. Ate, hindi ka pa tulog?
Ngayon, huwag mong subukang galawin siya kahit katiting. Sak lolo. Yanran, anong nangyayari sa iyo? Ang lupit mo talaga. Gumagawa ka ng ganyang kalupitan sa sarili mong kapatid. Gabi na, bakit hindi pa kayo natutulog? Anong ginagawa ninyo rito? Papa, gusto akong sakalin ng tita ko. Hindi po, si Heng. Gusto ko lang takpan ng kumot si Miao Miao. Takpan ng kumot? Sabihin mo, ano ang puting namuo sa baso ng tubig? Kung hindi ka magsasalita, sasakalin kita ngayon. Pampatulog iyon. Anong sabi mo? Pampatulog iyon. Pero para iyon kay tita, hindi kasi siya makatulog nitong nakaraan. Hindi ko inasahan na mali ang naibigay ko nang nalaman ko. Agad akong nagmadali rito sa takot na baka may masamang mangyari. Oo. Hirap akong matulog. Kailangan ko ng pampatulog. Si Yanran ay nagpakita lamang ng kabutihang loob. Pampatulog lang iyon. Hindi naman iyon lason. Ayos lang iyon. Anong ibig mong sabihin na ayos lang? Kapag uminom si Miao Miao at may nangyaring masama, ikaw tita, maghanda kang makulong. Si Heng. Bumalik ka na lang sa pamilya Jin bukas. Hindi mo na pwedeng manatili rito. Tutal, ako at si Jin Qingshui, hindi pa kami nagdidiborsyo. Si Heng. Subukan mo pang lumapit kay Miao Miao. Kukunin ko ang buhay mo. Alam mo, dahil sa sobrang galit ng masamang babaeng iyon, naging ibang-iba siya kumpara sa dati niyang pagiging masunurin, para siyang ibang tao. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, tita. May sarili akong paraan. Gagawin kong katatawanan ng buong syudad si Jin Qingshui. Sa oras na iyon, titingnan ko si Heng, tiyak na hindi niya na siya kukunin. G. Huo, hindi po maganda. Nagtrending po ang ginang at ang male model. Pumunta ka na ngayon at asikasuhin, pigilan mo ang balita. Hindi ba natin kailangan paalalahanan ng ginang dahil sa sitwasyon niya ngayon, natatakot akong lalong magpapainit sa pampublikong opinyon. Mama, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ni Papa? Ayokong masira ang pakiramdam ko. Dahil sa mga taong walang kinalaman, tara na. Dadalhin kita sa amusement park para magsaya. Sige po, Mama. Buong puso kitang sinusuportahan, Miao Miao, na maging solong maganda. Napakabait talaga ng Miao Miao ko. Hello po. Maari po bang magtanong lang, yan ba ang convention center? Ang isang ginang huo sa gitna ng araw, kasama ang isang grupo ng napakaraming lalaki, napakalapit Bilisan nyo na at kumuha ng mga litrato niyan. Kaya pala totoo ang lahat ng hot search. Hay nako, talaga naman itong ate ko. Sunod-sunod ang mga lalaki. Ginangwo, hindi ka ba nakokonsensya na ginagamit mo ang pera ni Boss Wo para suportahan ang ibang mga lalaki? Hindi ka ba nakokonsensya? Nakikipagrelasyon sa iba na may kasamang anak, hindi ka ba natatakot na magkakaroon ng masamang epekto sa kaisipan ng bata? Noong bata ka, nang akit ka ng mga lalaki, bata ka pa noon, pero ngayon, kasal ka na sa kanya. Kaya pala noong bata pa siya, talagang walang hiya na. Ngayon, ako na ang magpaparusa sa ngalan ng langit, ibubunyag ko ang babaeng ito. Kayong mga taong hindi gumagalang sa katotohanan, huwag na kayong maging reporter. Ate, kahit na ayaw mong mabunyag, hindi ka dapat mag-react ng ganyan. Kung ganyan ka, ano kaya ang iisipin ng mga tao sa pamilya Jin? Tama, ibubunyag ka namin, malandi. Jin Qingshui, nababaliw ka na ba? Hindi pa ako hiwalay, pero nagmamadali ka ng umakyat sa kama ng asawa ko at nakatira ka pa sa bahay namin. Hayaan ninyong magdesisyon ang lahat? Sino ba talaga ang walang hiya? Talagang walang hiya? Talagang inaakit niya ang asawa ng kapatid. Oo nga, kung ito ay noong sinaunang panahon, ang ganitong klaseng masamang tao ay ilulubog sa kulungan ng baboy. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Malinis ang relasyon namin ng bayaw ko. Siya itong hindi mapagkakatiwalaan. Jin Yanran, ipinakalat mo na ikaw ay isang mahusay na estudyante mula sa Harvard. Pero ang totoo, ginamit mo lang ang perang pinaghirapan ko para makapasok lang sa isang walang kuwentang universidad. Sa tingin mo ba, kapag ang bagay na ito ay nabunyag, papayag pa ba ang mabait kong biyanang babae? Natanggapin ka sa pamilya Huo? Ikaw.
Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, tumahimik ka na lang. Kung hindi lang nandito pa si Meow Meow, kanina ko pa ginawa kang lumpia. Dahil maganda pa ang pakiramdam ko ngayon, umalis ka na. Minsan ko lang sasabihin ito, hindi ako nagtaksil. Wala akong pakialam kay Huo Siheng. Hindi ko siya kailangan. Siya ang ayaw makipaghiwalay ngayon. Kung gusto ninyo ng karagdagang detalye, maaari ninyong tanungin si Mr. Huo. Si Mr. Huo? Si Mr. Huo yan. Tanong lang po, Mr. Huo, ito po ba ay binalikan ng asawa ninyo? Pasensya na, hindi ko ito maibibigay na impormasyon. Itong si Jingqing Shue talaga, lumalaki na ang ulo. Iyan, Ran. Huwag kang mag-alala. Ako ang siguradong mananagot para sa iyo sa isyong ito. Tita, hindi ko rin alam kung bakit biglang nagbago ng ganyan si ate. Noong nakaraang 2 araw, kinumbinsi namin ni Papa na magpakabait siya pero sinira niya ang lahat ng gamit sa bahay. Ngayon, sinisiraan pa niya ako sa harap ng media. Natatakot talaga ako. Tatakot akong baka patayin niya ako. Huwag kang matakot, anak. Si Siheng ay pinakamahalaga sa akin. Kung malalaman niyang gusto ni Jingqing Shue ang buhay ko, makikita ba niyang hindi niya gagawin ang anumang bagay? Mama, nagugutom ako. Ate, mula ngayon, magiging iisa na tayo sa ilalim ng bubong. Sana ay maging mapagmalasakit ka. Meow Meow, halika. Kumain ka pa ng maraming gulay, anak. Salamat, Mama. Kahit ikaw, kumain ka pa. Sige. Meow Meow, kumuha ka ng pagkain para kay Lola. Kumain ka pa nito? Paborito ito ni Mama noong bata pa siya. Aray! Tita, ayos lang po ba kayo? Mama, nahimatay si Lola. Tatawag ba tayo sa 120? Meow Meow. Nagbibiro lang sa iyo si Lola. Ayos lang, kumain ka pa. Si Heng. Ang pata na Jingqing Shue. Gusto niya akong lasunin. Dali, tumawag ka ng 120. Arte na naman. Arte na naman. Hindi ba? Kailan ka ba mapapagod umarte? Alam mong allergic ako sa gatas? Ikaw? Wala kang hiya. Tingnan mo at papatayin kita. Tita, Ma. Bilisan mong tumawag ng 120. Tita, gumising ka. Jingqing Shue, sinisadya mong lagyan ng gatas ang pagkain ni tita, kaya siya na allergy, nawalan ng balanse at hinimatay. Alam mo ba, sinisadya mo talagang saktan ang tao ngayon. Kahit ako pa ang naglagay ng gatas, kailan pa siya nagka-allergy sa gatas? Kung allergic ba siya sa gatas, hindi ikaw ang magsasabi niyan. Pagdating sa ospital, magiging malinaw ang lahat. Doktor, kamusta na si Mama? Huwag kang mag-alala, young master. Ayos lang ang matandang ginang. Ay naku, Ayos lang, pero bakit parang napakasama ng iyak mo? Doktor. Allergic ako sa gatas. Pero itong manugang ko, ipinipilit na lagyan ng gatas ang ulam. Doktor? Allergic ba talaga ang mama ko sa gatas? Young master, sa pang-araw-araw na pamumuhay ng matandang ginang, kailangan niyang lumayo sa mga allergens. Si Jingqing Shue po, lihim siyang nagdagdag ng gatas sa ulam, tapos inutusan niya si Meow Meow para isubo kay tita. Hindi ba't kinain iyon ni tita dahil sa kanyang malambot na puso? Si Heng. Ang babaeng iyon, si Jingqing Shue, napakasama niya. Okay lang sana kung gusto niya akong magka-allergy, pero sinadya niya pa akong patumbahin. Gusto niya talaga akong patayin. Kailangan mo siyang diborsiyuhin. Ang silid na ito, mukhang mas maingay pa kaysa palengke. Ate, ikaw, paano mo nasaktan ang doktor? Ikaw na lason na babae. Kung ako lang ang sinasaktan mo, ayos pa sana. Pero pati doktor, hindi mo pinalampas. Ano ba yan?
Jin Ching Shue. Tita, ayos ka lang ba? Jin Ching Shue, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ba niya sinabi na sinasaktan ko siya ng gatas? Kaya hayaan ko siyang inumin hanggang magsawa siya. Kailangan mo ba talagang patayin ang nanay ko para lang ka maging masaya? Sino ba talaga ang nananakit kanino? As alam niya iyan kaysa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Doktor, mamaya, pag nakita mo si Young Master, alam mo ba ang sasabihin mo? Huwag kang mag-alala, madam. Kung allergic sa gatas ang nanay mo, matagal na siyang sumama sa tatay mo ngayon. Young master, ako. Lumabas. Hindi lang isang beses sinabi ng nanay ko noon, si Jin King Shue ang sanhi ng alerhiya niya. Maliban lahat ng iyon, Ching Shue. Si Heng. Baka, hindi lang allergic si tita sa bote ng gatas na iyon. Paano kung totoo nga? Kaya ba niyang akuin ang responsibilidad? Aray ko. Itong ulo ko, sumasakit na naman. Lagi niya akong sinasaktan. Si Heng, hindi mo ba aalagaan ang nanay mo? Aruy, ang hirap naman ng buhay ko. Oo nga, ilang beses na itong nangyari. Kung hindi mo alam, baka isipin mo gusto ng ate na patayin si tita. Ayon sa mga tuntunin ng pamilya, Huo. Kahit anong sabihin pa, siya ngayon ay manugang pa rin namin sa pamilya, Huo. Halos niya akong saktan, ako itong matandang babae, na mawalan ng buhay. Kailangan siyang humingi ng tawad. Ikaw, Ching Shue? Totoo ngang hindi mo sinasadya na matumba si inay. Kaya humingi ka na lang ng tawad. Inay, ako na po talaga ang nagkamali. Maghahanda na po ako ng regalo para sa inyo, para makahingi po ng tawad sa inyo ng maayos. Mama, saan po tayo pupunta? Pupuntahan natin ang nagtitinda ng tambol. Ang mama mo, hahanap ng tambol at gong para humingi ng tawad kay Lola. Ha? Ang sweetie ko, Bimu, sabi ni Jin Ching Shue, magsusorry siya sa atin ng harapan ngayon, kaya hinintay natin sila sa tapat ng subdivision. mabuti naman. Masyadong naging mapangahas yan itong mga nakaraang araw. Tingnan natin kung paano ko siya tuturuan ng leksyon ngayon. Bimu, ano po ba yan? Masamang biyenang si San Lixia Inaapi ang manugang at pinahihirapan ang apo. at naghanap pa ng mistress para sa anak niya. Sana parusahan ka ng langit. Tumahimik kayong lahat. Ano ba yung kalokohan na yan? Agad ninyong tanggalin yung streamer na yan. Ate, bakit mo ginagawa ito kay Bimu? Biyenan mo siya, hindi ba? Hindi ka naman ganyan kasigla sa sarili mong nanay. Napaka-obvious naman ang kagustuhan mong maging mistress. Akala ko sila ang magbiyenan, hindi pala. Hay, napakamalas naman talaga na makatagpo ng ganyang kapatid. Ang pangit ng ugali. Walang pinagkatandaan. Hoy, sandali! Ano pang gusto mo? Gusto ko kayong lumuhod at humingi ng tawad ng harapan. Lumuhod at humingi ng tawad? Kung hindi, hindi ka aalis. Tama, hindi pa kami nakakita ng ganitong biyenan at bayaw. Aray, Tita, anong nangyari sa iyo? Jin Ching Shue, ikaw? Kailangan mo ba talagang patayin ang tao? Hala, luluhod pa ba yan o hindi? Walang kasinseridad. Tama. Ngayon, kung may masamang mangyari sa tita, kayong dalawa, kaya niyo bang panagutan? Jin Ching Shu, nahimatay na ang tao, ano pa ang gusto mo? sige na. Hindi pa ngayon ang oras para parusahan sila. Sisiguraduhin kong magbabayad sila ng husto. Sige na. Palalampasin muna kita ngayon. Jin Yanran, tandaan mo. Hindi na ako ang dating Jin Ching Shue. Kapag nalaman kong sinubukan mo pa akong saktan kami ni Miao Miao, kayo ang siguradong magdurusa. Tita, tara na. Mag-ingat kayo, ha? Kunin na.
Ingat. Ching Shue, ako, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano ang sasabihin mo? Tinanong ko ang mga katulong, hindi ka raw pala nagluto noong araw na iyon. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo para kay mama. Hindi ba't masyadong huli na ang paghingi mo ng tawad? Alam kong marami tayong hindi pagkakaunawaan, ngunit sisiguraduhin kong iimbestigahan ko ito. Maniwala ka sa akin, di ba? Ang hirap at pagdurusa na dinanas ko sa pamilya Huo nitong mga nakaraang taon ay hindi lang ito. Wala nang silbi sa akin kung iimbestigahan mo man o hindi. Ang gusto ko lang ay bawiin ang lahat ng nararapat sa akin. Tita, kumalma po kayo. Yanran. Kahapon, nag-iingay si Jin Ching Shue sa loob ng subdivision. Nahiya ako ng sobra. Ayos lang? Huwag na lang tayong tumira dito pagkatapos. Teka, narinig ko kay Siheng. Hindi ba't may lumang ancestral house pa tayo sa pamilya Huo? Oo nga, may lumang bahay pa. Medyo malayo ang lokasyon, pero ang maganda ay tahimik. Ang mga dekorasyon at kagamitan doon, ako mismo ang nag-asikaso. Marami akong ginastos doon sa loob ng ilang taon. Tama ang paalala mo. Mula ngayon, doon na tayo maninirahan sa lumang bahay. Meow meow, dalhin mo ang bagong laruan sa taas at maglaro. Sasama sa'yo si mama mamaya. Sige po, mama. Sana makalaro ko rin ang aking papa. Meow meow, kung hindi karapat-dapat ang papa na ito, bibigyan ka ni mama ng bagong papa? Okay ba? Opo, dapat yung magugustuhan ni mama. Napakabait ni Meow Meow. Sige na. Jin Ching Shue, ano bang itinuturo mo sa bata araw-araw? Namili ka pa? Tela lang naman ang damit. Ano pa ang bibilhin dyan? Ibalik mo na agad. Basta hindi ka lamigin, ayos na. Ang tubig sa inidoro at tsaa ay parehong tubig. Kung ganoon, inumin mo na lang ang tubig sa inidoro. Basta't hindi ka na lang mamamatay. Tia, ayos ka lang ba? Sige, magpanggap ka pa kahit ang basurahan. Hindi kasing husay niyong magpanggap. Jin Qingshu, tumahimik ka. Ate, paano makakapatay ka? Jin Yanran, tama na, hindi ka pa ba nasasapatan? Umalis ka. Siheng, ano bang sinasabi mo? Maliwanag na si ate. Gusto niya akong patayin. Hindi ba sinabi kong papatayin kita? Tutuparin ko ang pangarap mo. Huwag mo talagang sakalin hanggang mamatay. Bakit? Naaawa ka na ba? Jin Yanran, dahil sa iniligtas mo ako, palagi kitang pinagbibigyan. Ang lahat ng nangyari dito, malinaw na malinaw kung nakita sa labas. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Siheng, kasalanan ko? Ang ate ko ang gustong pumatay sa akin, hindi ko siya matalo, kaya ko lang nagawa ito. Palagi kong iniisip na isa kang simpleng babae. Hindi ko inasahan na napakatalim ng iyong kaisipan. Ang ating kasunduan sa kasal? Kanselahin na. Siheng, hindi mo ako pwedeng iwan. Noong iniligtas kita, nasugatan ang matris ko. Kung iiwan mo ako, ngayon mismo, babangga ako rito hanggang sa mamatay. Yanran, naawa ako sa iyo. Kami, ang pamilya Huo, ang may utang sa iyo. Magsalita ka. Totoo? May utang ako kay Jin Yanran? Ito ang aking responsibilidad. Ano pa ba ang inaasahan ko? Sa puso ni Siheng, si Jin Yanran lang ang nandyan. Mama, saan tayo pupunta? Dadalhin ka ni Mama sa isang malaking mansyon. Sige. Saan ka pupunta sa ganitong oras? Kinakausap kita? Wala kang pakialam. Mas mabuti pang isipin mo, paano mo pasasalamatan ang iyong kapatid na Yanran? Hindi iyan ang iniisip mo. Hindi ako interesado sa laro ng tatlong tao. Hindi ako interesado riyan.
Pirmahan mo na ang divorce agreement sa lalong madaling panahon. Paalam, Tito. Miyaw, miyaw. Ano ang sinabi mo? Tanging ang taong kasama ni Mama ang pwedeng tawaging Papa. Ayaw ka nang makasama ni Mama, kaya Tito na lang ang tawag ko sa'yo. Ikaw ba ang nagturo kay Miyaw Miyaw? Napakahusay mo talagang magalit. Talagang may kakaiba kang paraan para inisin ako. Ay, marami ang gustong maging mabuti sa akin at kay Miao Miao. Aalis ako sa iyo. Mas gaganda ang buhay namin. Sige, pagkatapos ng diborsyo, saan mo man gustuhin pumunta? Sige, pumunta ka. Pero ngayon, ginang Huo ka pa rin. Kailangan mo talagang manatili sa pamilya Huo. Ha ha ha. Hindi ako ipinagbili sa iyo. Isa pa. Wala akong ugali na matulog kasama ng 3 tao. Hindi naman kasing saya ni CEO Huo maglaro. Ikaw, Si Heng. Bakit mo pa iniiwan ang baliw na babaeng ito? Hindi mo pa ba siya pinapaalis agad? si Jin Ching Shui ay nagmamakaawa sa akin noon na huwag siyang paalisin sa pamilya Huo. Pero ngayon, kakaiba na. Talagang nagbago siya. Si Heng, magpahinga na kayo ni Yanran ng maaga. Tita. Binibining Jin? Gabi na? Papahatid ko na lang kayo sa aking assistant. Tungkol naman sa ating kasunduan ng kasal, ipagpaliban muna natin iyon. Si Heng. Wow, ito. Napaka-luxurious naman ito. Sa loob ng mga taong ito, ganoon pala karaming pera ang ibinawas sa amin ni Sun Liksha. Ma, talaga po ba kaming pwedeng tumira dito? Oo naman. Wow. Ano? Hoy, sinong hampas lupang galing dito? Umalis ka. Aling Lee? Anong ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa ko? Anong sabi mo? Inutusan ako ni Matandang Ginang na bantayan kang mag-map. Pero, naglakas loob kang magpabaya. Ulitin mo ang pag-map lahat. Hindi nagpabaya ang nanay ko. 2 beses na siyang nag-mop. Ikaw na munting babaeng bastos. Walang ama, walang pagmamahal ng lola. Babaeng bastos! Naglakas loob ka pa talagang sumagot sa akin. Hoy! Bakit ka nakatitig? Sino ang tinatakot mo? Pati ikaw, munting palamunin, nakakainis ka talaga. Ingatan mo ang bibig mo. Kung magsalita ka ulit ng masama at hindi ko ikakahiya na gawing sausage lips ang mga labi mo. Ikaw na babaeng bastos, naglakas loob, ka talagang saktan ako. Anong ako? Kapag nagsasalita ang iyong amo, wala kang karapatang makialam. Naglakas loob kang, saktan ako, hindi ka patatawarin ng matandang babae. Aray, 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 aray. Aray, mali ako, mali ako. Aray, mali ako, mali ako. Aray, aray. Sinong nagsabing hindi ako patatawarin? Nagkamali ako. Patawad, patawad. Aray, patawad, patawad. Hoy! Mayroon akong ibebenta. Sun Liksha, dahil binili ito gamit ang pera ko, ibabalik mo ang lahat. Kuya, halika't kunin mo ang sofa na ito para sa akin. Sige. Aray, hindi mo yan pwedeng kunin. Pag-aari yan ng matandang babae. Aray! Aray! Kunin mo ang buong hanay na ito. Sige. Ay, hindi mo talaga yan pwedeng kunin. Antigo yan. Aray! Kunin mo na rin ang TV. Sige. Hoy, matandang babae, halika na. At tingnan mo, halika na. Oh, Maraming salamat sa inyong pagod.
Ha 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 ha. Ngayon ako ay yumaman na. Halika na nga, isama kita ni Mama para maglibang. Limay, anong nangyari sa'yo? Sinaktan ako ng madam. Limay ay nagtrabaho na sa pamilya namin ng mahigit 30 taon at siya ba ang dapat na manakit sa kanya? Ate May? Ano ba talaga ang nangyayari? Ayos lang na masaktan ako, ibinebenta niya lahat ng palamuti ng misis ni Huo. Wala akong silbi. Hindi ko ito nabantayan. Ang mga mahal kong palamuti. Wala siyang itinira para sa akin. Ma, wag na po kayong mag-alala tungkol dito. Tatanungin ko siya kung bakit niya ginawa yon. Si Heng, hindi mo dapat hayaan na makawala ang malditang yan. Ate May, alagaan mo si Mama. Halika, Meow Meow. Tingnan mo kung ano ang gusto mong kainin. Mama, ito ay masyadong mahal. Kainin na lang natin ang iba. Mama, gusto ko ng cake. Mukhang masarap talaga. Meow Meow? Wala akong kakayahan bilang isang ina. Kunin mo ito, at ito. Ibigay mo sa akin ang tigi-isang order ng lahat ng iyan. Sige po, Miss Jin. Gin Gin Jingu. Ngayon kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Wow, ang daming pagkain. Ngayon kumain ka hanggang mabusog ka. Kainin mo ito. Heto ang karne. Naabot mo ba? Gin Gin Jingu? Ipinagbili mo ang paboritong palamuti ng aking ina at ngayon, dito ka nagpapakasarap, tama ba? Ginagastos ko ang sarili kong pera. Bakit ka nagmamadali? Utang sa akin lahat ito ni Son Lixia. Pera mo? Bakit parang napakakumbinsido mo? Ang mga antigong iyon ay binili gamit ang perang binigay mo para sa gastos ng bahay. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang historya ng paggastos ng nanay mo. Anong sabi mo? Tatay ay hindi. Tito, wag na kayong mag-away ni nanay. Pasensya na po. Wala ka nang kinalaman dito. Sige, umalis ka na. Anong nangyari? Meow meow. Bakit ang daming sugat sa braso mo? Opo. Si Lola ang pumalo. Pinalo ni Lola? Imposibleng mangyari yan. Hindi ganoon kawalang puso ang lola mo. Madalas pinagagawa ni Lola ang mama ko ng mga gawaing bahay. At kung minsan, hindi pa siya nakakakain ng sapat. Totoo bang sinasabi mo? Talaga bang nagdusa kayo ng ganyan dati? Huo si Heng, hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala sa sinasabi naming dalawa? Kung ganoon, bakit mo pa kami pinuntahan dito? Meow meow, umalis na tayo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Meow meow. Itay, sumusumpa ako. Kung magsisinungaling pa ako ulit, hindi ko na muling makikita sina Itay at Inay. Meow meow. Ano ang pinagsasabi mo? Nawala ka na sa akin minsan? Kaya sa pagkakataong ito, poprotektahan kita ng maayos. Xing Shui, bakit ka na naman nakikipag-away sa nanay ko? Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Si Heng, bitawan mo muna ako. Masakit. Hindi naman ako gumamit ng puwersa. Ano bang masakit-masakit iyan ang sinasabi mo? Huwag mong isipin na, porket nagpapaka-inosente ka, palalampasin ko na ito. Si Heng, si Mama talaga ang nanakit sa akin. Nagsisinungaling ka pa ba? Hihingi ka na ba ng tawad o hindi pa? Ang walang pag-unawa. Mali ako ng pagkakaintindi kay Jin Ching Shui. Ching Chue? Ako. Hindi ko inasahang ganoon siya kalupit. Bilang anak niya, ako ay humihingi ng tawad para sa kanya. Tama na, huwag kang masyadong assuming.
Ang peklat na ito ay 5 taon na. Iyan ay naiwan lamang ng aksidente sa sasakyan. Naiwan ng aksidente sa sasakyan? Mag-ingat ka. Senyorito, Anong aksidente? Baka si Jin Ching Shue ang nagligtas sa akin noon? Huwag ka nang magpanggap. Ching Shue, pwede mo bang sabihin sa akin? Kung ano talaga ang nangyari sa aksidente, 5 taon na ang nakalipas? Wala kang kinalaman doon? Alam ko, nagkamali ako sa inyo noon. At nagkaroon ako ng maling akala sa inyo, kaya nakaranas kayo ng maraming pagdurusa. Mr. Huo, kahit gaano pa karami ang sabihin mo, hindi mo na matatakpan ang sakit na nararamdaman ko. Pangako ko, aalagaan ko kayo ni Meow Meow simula ngayon. Gagawin ko ang lahat para maghilom ang sakit sa puso mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Tingnan mo, dati, noong nagpapakita ako ng pagmamalasakit sa iyo, hindi mo ako pinapansin. Ngayon na nagpasya akong sarahan na ang puso ko, hinahabol-habol mo naman ako. Hindi ba nakakatawa yan? Ching Shue, kasalanan ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Umuwi na tayo, di ba? Para saan pa ang umuwi? Para lang panoorin ang kerida mo na nagpapanggap na mahina? O hintayin ang nanay mo na hiyain kaming mag-ina? Ako? Dahil sa inapi ka ng nanay ko ng ganyan? Ayaw mo bang maningil? Kung hindi ka sasama sa akin, paano kita matutulungang maningil? Hindi ko na kailangan. Sabi ni Mama gusto niya nang lumayo. Aalis na raw tayo, sa ibang lungsod na kami titira. Ano? Hindi yan pwede. Sa akin nakalagay ang mga paa ko. Kung saan ko gustong pumunta, pupunta ako. Ganoon ba? Assistant mo, sir, ihatid mo si Meow Meow sa bahay. At pag-aralan mo rin ang tungkol sa aksidente noon. ako ay masusunod. Meow Meow, sumama ka na sa amin. Mama. Meow meow. Aray, Huwa si Heng, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako ngayon. Huwa si Heng, isa kang gago. Uuwi tayo bago kita bitawan. Bitawan mo ako. Ako? Anong balak mong gawin? Para kang aso? Bakit mo kinagat ang tenga ko? Kung hindi ka pa rin magpapakabait, hindi lang tenga mo ang kakagatin ko. Boss Huo, matapos tayong ikasal, hindi na tayo nagkamamuli. Hindi mo na kaya, iyan ay matagal lang ganyan. Ngayon naman, anong gusto mong gawin? Hindi ako kaya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino sa ating dalawa ang talagang hindi na kaya. Dahil nag-alok ka na, hindi na ako magpapakipot pa. Sige, tingnan lang natin kung paanong hindi ka magpapakipot. Hala, tama na. Ayoko na maglaro ngayon. Sino ba ang nagsabing ako ay nakikipaglaro sa iyo? Seryoso ako rito. Hindi ba't palagi mong sinasabi na wala akong silbi? Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung may silbi ba ako o wala. Binabawi ko ang sinabi ko. Hindi ka walang silbi. O sige na, Natakot ka na? Ginoong Huo. Huwag ka na. Huli na. Hindi tayo pwedeng maging ganito. Nasa kabilang kwarto pa si Meow Meow. Huwag kang mag-alala, Ginangho. May alam akong magandang lugar. Itong si Jin Ching Shue, talagang walang hiya. Ibinebenta niya lahat ng paborito mong palamuti
Dapat lang na ituruan mo siya ng leksisyon. Sisiheng, mahal pa rin ako. Kaya sa pagkakataong ito, tiyak na mapapalayas na niya ang Jin Qingxue na iyan sa Huo family. Ang tagal na po ni CEO Huo sa labas, hindi pa bumabalik. Baka naman inabala na siya ng Jin Qingxue na iyon? Kilala ko ang anak ko. Ngayon, tiyak na pinapahirapan niya ng husto ang Jin Qingxue na iyan. Opo. Huwag na, tumigil ka na. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lalaki. Ay, mahigit 1 oras na. Bakit hindi pa rin sila bumabalik? Oo nga po. Kailangan kong tingnan. Ma'am, dahan-dahan po. Sapat na siguro ang 60%. Jin Qingxue? Hinahamon mo ba ako? Hindi naman. Nagsasabi lang ng totoo. Sabi ng tagapamahala, kanina lang ay nakabalik na si Siheng. Siheng, mukhang sa araw na ito ay pasado ka lang. Siheng, bakit hindi ka umuwi sa lumang bahay? Nasaan si Jin Qingxue? Wala siyang ginawang masama sa iyo, hindi ba? Ma, ayos lang ako. Simula ngayon ay manatili ka na lang sa lumang bahay. Siheng, anong ibig mong sabihin? Si Jin Qingxue ba ang may sinabi sa iyo? Alam ko na ang lahat ng ginawa mo kay Qingxue. Alam ko na ang lahat ng iyon. Ngunit hindi ito nangangahulugang hindi ito nangyari. Ji, Huo, nagkakamali po kayo? Si Jin Qingxue kasi? Iyang taong iyan? Ang pangalan ni Jin Qingxue, pwede mo bang tawagin ng ganyan? Kung gusto mo pang manatili sa pamilya Huo, pangalagaan mo ang iyong bibig. Opo, opo. Ay, napakabigat talaga ng kapalaran ko. Inaapi ako ng manugang ko at gusto pa akong paalisin ng sarili kong anak. Anong gagawin ko? Ihatid ang ginang pabalik sa lumang bahay. Tara na po, Ginang. Hindi pwede. Kailangan kong ipatawag si Jin Yanran para tulungan ako. Ginang, anong nangyayari dito sa inyo? Yanan, si Siheng ay nabighani na. Nang babaeng iyon na si Jin Qingxue, ayaw niyang makipagdiborsiyo. At pinalayas pa niya ako. Oo nga, sinundan ko na si Madam sa loob ng 30 taon, pero ngayon ko lang nakita si Boss Huo na ganito. Kung magpapatuloy pa ito, ang pamilya Huo ay mapapasakamay na ni Jin Qingxue. Yanan, kailangan mo akong tulungan. Palayasin mo si Jin Qingxue sa pamilya Huo. Ginang, hindi ko kayang tingnan na nagkakaganyan kayo. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Kapag napaalis na si Jin Qingxue sa pamilya Huo, ipapakasal ko kayo ni Siheng ng may engranding kasal. Upang mapaalis si Jin Qingxue sa pamilya Huo, kailangan nating pilitin pa si Siheng. Paano? Hello! Sir Hua, tungkol sa industry gathering bukas, balak po ba ninyong isama ang inyong asawa? Maghanda ka ng panggabing damit para sa akin. At dalhin mo rito bukas. May industry gathering bukas ng umaga. Sasama ka sa akin. Ayoko.
Pangako ko sa iyo. Bukas, ikaw ang magiging pinakamahalagang tao sa pagtitipon. Sa tingin ng mga taga-pamilya Huo, matagal na akong walang pinag-aralan na babaeng nag-aalaga lang ng bahay. Isang taong marunong lang maghanda ng tsaa at tagapaghatid lang ng tubig. Kapag pumunta ako, baka ikahiya lang ako ni CEO Huo. Ching Shue, sinabi ko sa iyong babawi ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi ba? Sa wine party bukas, gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang asawa ni Huo Siheng. Bakit ba ako naantig sa mga salitang iyon? Jin Ching Shue, wala ka na bang isip? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya trinato dati? Nakalimutan mo? Kailangan mo pang magbayad ng utang na loob kay Jin Yanran. Pwede akong pumunta sa party? Pero huwag na lang ang pagpapakilala. Tutal, itong asawa ng pamilya Huo? Sa loob lang ng ilang araw, baka mapalitan na. Dahil walang pruweba, ipapakita ko kay Ching Shue na siya lang ang nag-iisang ginang Huo ng pamilya Huo. Ituturing ko ng pumapayag ka. Matulog na tayo. Oh, ate, pareho talaga tayo ng panlasa. Ang pinili nating damit ay magkamukha. Nakakabwisit talaga. Kahit anong gawin mong pagpapahirap, dahil hindi ka makabili, hindi mo na kailangan magsuot ng peke, di ba? Ito ay bigay ni tatay kay nanay. Paanong naging peke? Miyaw miyaw? Ikaw, ni wala kang ang maayos na damit na maisusuot, nakikisali ka pa rito para ipagtanggol ang nanay mo? Hindi ka ba nahihiya? Maliwanag naman. Ano man ang suotin ni nanay, mas maganda siya kaysa sa iyo, tita. Ikaw? Sino itong babaeng ito? Bakit hindi ko pa siya nakita kahit kailan? Pero, ang lakas ng loob na magsuot ng parehong damit kagaya ng kay Ginang Jin, napakatapang niya talaga. Iyon si Ginang Huo. Hindi pa nakadalo sa party. Narinig ko na parang alipin siya sa pamilya Huo. Mukhang totoo nga ngayon. Isa lang siyang bulag na panggagaya, walang kuwenta. Ate, pinapayuhan kitang hubarin na ang damit na ito. Ay, tingnan mo itong utak ko. Wala ka na palang ibang damit. Tapos na. Wow, ma. Napakaganda mo. Ah, ikaw. Paanong nangyari ito? Na-modify niya ang damit ng ganito sa loob lang ng maikling panahon? Kahit si Jin Yanran na nanalo ng World Design Award ay hindi siguro magagawa iyan. Kahit nagawin mo pa ang lahat ng makakaya mo, hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na isa lang itong peke. Kinakabahan ka ba? Tingnan mo ang buo mong katawan. Mayroon ba dyan na totoo? Tigilan mo na ang walang kabuluhang pagsasalita. Sigurado ka ba na hindi ka magsasalita ng totoo? Jin Ching Shue, hindi ako naniniwala na sa harap ng maraming tao, maglalakas loob kang gawin yan sa akin. Ito, hindi naman ako gumagawa ng kahit ano. Pero kung aksidenteng nadulas ang kamay ko, hindi na maganda ang mukha mo. Ako si Jin Yanran, palagi akong tapat sa aking ginagawa, wala akong dapat ipaliwanag. Sabihin mo, sino ang may peke sa katawan niya? Ako. Pwede bang itabi mo muna ang kutsilyo? Bakit ikaw at ako pareho ng suot na damit? Ikakasal na kami ni si Heng. Itong limited edition na isa lang sa buong mundo, syempre, dapat sa akin ito. Sino ka ba? Si President Huo at Mrs. Huo, maghihiwalay na ba sila? Hindi ko alam. Dati, nabasa ko sa balita na si Jin Yanran ay naging mistress, kaya pala si Mrs. Huo ngayon ay baliw na baliw. Mistress? Hindi ako mistress. Siya iyon. Siya ang nanggulo sa relasyon ng iba. Kung hindi siya nagdalang tao bago ikasal,
Hindi siya papakasalan ni Siheng. Ganoon pala iyon. Kaya pala hindi pinapayagan ni President Huo ang tinatawag na Mrs. Huo na ito lumabas sa publiko. Ito ang unang beses na nakita ko, ang isang taong sobrang makapal ang mukha. Ikaw ang makapal ang mukha. Ang tangi naming tinatanggap na manugang sa Huo family ay si Jin Yanran lang. Ano? Gusto mo ba? Itong damit na ito? Matagal ko itong pinili Pero bakit nag-iba ang hitsura nito? Dapat mong pasalamatan ang kerida ni Boss Huo. Kundi, hindi ko sana ginupit itong damit sa harap ng lahat. Ano ba talaga ang nangyayari kay Ching Shue? Binigyan ko siya ng gown? Bakit ako pa ang sinisiraan niya? Siheng, ayos ka lang ba? Bakit ka rin nakasuot ng damit na iyan? Ano? Maganda ba? Hindi nakakapagtaka kung bakit galit na galit si Ching Shue. Sagutin mo ako? Bakit ka rin nakasuot ng damit na iyan? Ibinili ko iyan sa mall. May saysay ba yan, Jin Yanran? Tigilan mo na ang pagpaplano mo. Kundi, wag mo akong sisihin kung magiging masama ako sa iyo. Wala na ba akong halaga sa'yo? Ang lahat ng pangako noon, wala na bang kwenta? Nagpapasalamat ako ng sobra dahil sa ginawa mo, sa pagliligtas mo sa akin. Salamat. Magkano ang gusto mo? Magbigay ka ng presyo. Hindi ko kailangan ng pera. Ikaw lang ang gusto ko. May iba pa akong kailangan. Mga Ginoo at Binibini, maligayang pagdating sa hapunan ng Huo Corporation. Paiinumin ko kayo. Jin Ching Shui, talagang magaling ka. Pero wag kang masyadong magsaya. Ang posisyon ni Mrs. Huo, sa akin pa rin yan mapupunta balang araw. Mr. Huo, Naayos mo na ang lahat, tama? huwag kayong mag-alala, Mr. Huo. Naayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala, Boss Huo. Lahat ay naayos na. Kumusta ang investigasyon sa 15 taong nakalipas? May bakas na kami, Boss Huo. Kailangan kong malaman ang katotohanan agad. Ay, Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Huo Group Gala. Ngayon, tawagin natin ang may bahay ni Ginoong Huo, si Gneng Jin Qingshe, upang ilahad ang kasaysayan ng Huo Group sa nakaraang isang siglo. Palakpakan po natin siya. Mama, sige na, bilisan mo. Ito ang regalo ni Papa sa iyo. Ikaw talaga? Ang galing mo? Mga panauhin, mga kaibigan, salamat at dumalo kayo sa House Wine Party. Alam nating lahat, ang dahilan kung bakit ang Ho's Group ay naging pinakamayaman sa Mist City, bukod sa pagsisikap ng aming pamilyang Ho, ay hindi maihihiwalay sa tulong ng isang tao. Siya si... Si Cheng, siya si wag mo akong iwan. Nang iligtas kita noon, nasira ang aking matris. Kapag tuluyan mo akong iniwan sa araw na ito, magpapakamatay ako rito sa pamamagitan ng paghampas ng aking ulo. Hindi na pala kayang magkaanak ni Jin Yanran. Kaya pala, hindi nakipag-alyansa ang pamilya Lee sa pamilya Jin. How, si Cheng? Kung binigyan mo ako ng pag-asa, bakit mo ako pinahiya? Jin Qingshu, bakit mo ipinalabas iyan? Bakit hinayaan mong malaman ng lahat ng tao na ako ay baog at hindi makapag-anak? Patayin mo yan, dali! Huwag kayong maniwala, hindi ito totoo. Bakit hindi mo pa inaasikaso? Opo. Jin Qingshue, alam kong galit ka sa akin, gusto mo akong paghigantihan, pero hindi mo naman kailangang maging ganyan kabagsik, hindi ba?
Wala na akong natitira ngayon at gusto mo pa akong gawing katatawanan ng lahat. Masaya ka na ba ngayon? Huwag kang magkunwari rito. Napakalaking kasinungalingan. Jin Qingxue, ikaw na masamang babae. Gusto mo talagang ipahiya ang pamilya Huo, hindi ba? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon, bruha? Dito ka pa tumatahol. Ay, tita, wag na kayong magalit. Hindi niya aaminin. Kung magpapatuloy ito, pagkakatuwaan lang tayo ng mga tao. Hindi ko inakala, ang asawa pala ni Mr. Huo ay may masamang hangarin, ilantad ang sekreto ng sarili niyang kapatid sa publiko. Anong kasalanan ang nagawa ng pamilya Jin para magkaroon ng ganyang klase ng anak? Talagang nagpahiya sila. Qin Qingxue, o sige na, pinupuntirya mo si Yanran, at least ganyan na lang sana. Pero ipapahiya mo pa siya sa ganitong uri ng okasyon. Papatayin kita! Manugang, anong ginagawa mo? Si Hang, bitawan mo ang tatay ko. Si Hosihang pala ang tumulong sa akin. Mukhang wala siyang alam tungkol dito. Kaya sigurado ako na si Jin Yanran ang may pakana. Iimbestigahan ko ito. Pero bago yan, ang sabihin na si King Shu ang gumawa. Hindi ba't masyado namang padalos-dalos? Kailangan pa bang imbestigahan yan? Tanging si Jin Qingxue lamang, ang babaeng may masamang puso, ang kayang gumawa ng ganoong bagay. Inabuso mo ang sarili mong apo? Mas masama ka pa sa akin. Sabi ni Mrs. Huo, inaabuso raw ng matandang ginang ang sarili niyang apo. Hindi naman siguro totoo yan. Tingnan mo ang bata, takot na takot. Sa tingin ko, posibleng totoo nga. Tumahimik ka. Tita, kumalma po kayo. Nagsimula po ito dahil sa akin. Ako po ang nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Jin at naging dahilan para pag-usapan kayo. Ang isang tulad ko, hindi na dapat nabubuhay. Mamamatay na lang ako. Masyado ko talagang minaliit si Jin Yanran. Ang galing niya magdrama, talaga namang napakalakas niya. Ha. Eh di sige, pumunta ka. Wala kang ginawa kundi puro salita. Naku, puno itong silid ng matatalim na sulok ng mesa. Pumili ka na lang at tapusin mo na. Sige. Susundin ko ang iyong kagustuhan. Bilisan mo. Hi. Sa tingin ko, wag na kayong makialam pa. Ate, paano pa ako mabubuhay nang nakikita ng ibang tao pagkatapos nito? Mabuti. Susundin ko ang iyong kagustuhan ngayon. Jin Qingxue, bitawan mo siya. Hindi maaring magkaroon ng kamatayan sa piging ng pamilya Huo. Bakit kayo nagmamadali? Pumunta ka na, mamatay ka na. Kung hindi ka mamatay, paanong mapapatunayan na isa akong lason na babae? Ako. Ano? Hindi mo pa rin kayang gawin yan? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ate, hindi ko inasahan na ganoon mo ako kinamumuhian. Kaya pala napakatagal mo nang gustong patayin ako, hindi ba? Paulit-ulit mong inakitang asawa ko? Inabuso ang aking anak? Talagang karapat-dapat kang mamatay. Akala ko kung anong galing na. Ketchup. Hay nako. Yanan, gumising ka na, dali. Qingxue, ako na ang bahala sa bagay na ito. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo. Mas mabuti pang bantayan mo ang iyong kapatid na si Yanan. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung anong magagawa ko. Yanan, hindi ka na dapat gumawa ng anumang katangahan. Ako na ang pinakamalaking katatawanan sa buong Fog City ngayon. Paano pa ako mabubuhay? Ano ito? Ito. Ito ay gamot para sa depresyon. Simula nang bawiin ng Lee family ang kanilang kasunduan kay Yanan, hindi na naging maayos ang kanyang pag-iisip. Ngayon ay tinatawanan pa siya ng mga taong ito. Talagang nag-aalala ako para sa kanya. Ginang Huo. Nasaan si Yanran? Hindi siya maaaring magkaanak dahil sa pagligtas niya kay Si Heng. Pakiusap ko, tulungan siya. Kung sakaling may masamang mangyari kay Yanran, masisira ang reputasyon ng pamilya Huo. Bakit di nyo na lang diretsong sabihin? Napakasalan ni Huo si Heng si Jin Yanran. Wala kang karapatan magsalita, ikaw na masamang tao. Si Heng, dapat kang magbigay ng paliwanag kay Yanran. Ma, totoong may utang na loob ako kay Yanran. Ngunit ang utang na loob ay utang na loob lang naman. Hindi ko siya mahal. Higit pa rito, kasal pa kami ni Qingxue. Hindi ko siya mabibigyan ng titulo. Huo si Heng, hayag siyang tumanggi na bigyan ng titulo si Jin Yanran. Si Heng, ikaw talaga ang pakakasalan ni Yanran. Kung hindi lang umakyat sa kama mo ang masamang taong iyan na si Jin Qingxue,
at nagdalang tao bago ikasal. Hindi siya makakapasok sa pamilya Huo. Diyos ko, ganoon pala. Umakyat si Jin Qingxue sa pwesto gamit ang lahat ng paraan. Hindi ko talaga inasahan yan na ganoon pala kawalang hiya si Jin Qingshu. Hindi nakapagtataka na hindi siya nagustuhan ni CEO Huo, nararapat lang sa kanya iyan. Hindi ako masamang tao at hindi rin walang hiya ang nanay ko. Meow meow. Huwag kang makinig sa kanilang mga tahol. Ginawa mo, bakit hindi ka pa magpapasalita sa iba? Mukhang kami ni Huo Siheng ay talagang wala talagang kapalarang magsama. Boss Huo, ako ang matagal nang gustong makipagdiborsyo. Pirmahan mo na kaagad ang kasunduan sa diborsyo. Sawa na ako sa mga paninirang puri? Ako, si Jin Qingxue, ay sawa na. Ayaw ko nang masaktan pa si Meow Meow. Anong sabi mo? Nagsisikap na akong malaman ang katotohanan. Bakit hindi ka man lang magbigay ng kaunting pag-asa para sa ating dalawa? Sige. Diborsyo. Sige, ibibigay ko na yan sa iyo. Huo Siheng, hindi ka man lang nagtangkang magpumigil? Sabi mo, bibigyan mo ako ng pagkakataon para maging pinakatinututukan na tao sa piging. Sige na, marahil ito na ang pinakamahusay na kalalabasan. Sige. Napakahusay. Mama, Meow Meow? Alam ni Mama na ayaw mong maghiwalay kami ni Papa. Pero, Mama, lubos na sinusuportahan ka ni Meow Meow sa diborsyo. Ngayon, maganda at malakas ka. Dati, sobrang hirap ng buhay mo. dalian mo, kunin mo na ang mga gamit mo. At umalis kayong mag-ina kasama ang inutil na iyan. Kayong mag-inang walang hiya. Hindi kayo karapat-dapat na tumayo rito. Ang ganitong klase ng matataas na inuman, pwede ba itong pasukan ng kung sino-sino? Sus! Papakainin ko iyan sa iyo. Ano? Kontrolin ninyo ang mga bibig ninyo. Kapag naglakas loob kayong magsalita ng masama ulit, hindi na ito simpleng sampal lang. Jin Qingxue, sa tingin ko talagang nababaliw ka na. Bukas, pupunta tayo sa civil registry para maghiwalay. At sinumang hindi sumama ay talunan. Tayo na! Gagamitin ko ang baon ko para bilhan si Mama ng magandang damit para suotin niya kapag makikipaghiwalay siya. Meow meow. Meow meow. May tao po ba? Iligtas ninyo ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Boss Huo, noong tumawag ako sa inyo kanina, nandito na si Miss Jin. Siheng, sa wakas, dumating ka na. Nako, gusto ko na sana payuhan si ate na huwag siyang maging padalos-dalos, pero hindi ko man lang siya nakita. Baka nasa daan pa. Gusto mo ba? Tawagan mo siya? Nars, kumusta ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Walang masyadong masama sa iyong anak. Lalabas siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Sige, salamat. Walang anuman. Magpahinga ka na rin. Sige. Huo Siheng, ganito ba talaga kabilis gusto mo akong diborsyuhin? Bakit walang sumasagot? Anong nangyari? Baka nagsisisi na ang putang inang si Jin Qingxue at hindi na siya makikipagdiborsyo? Hindi siguro. Baka nasa daan na siya. Jin Qingxue, nasaan ka? Huo Siheng, ganyan ka ba talaga kadesidido na makipaghiwalay sa akin? Ako? Mama? Meow o meow.
Buti naman. Gising ka na. Sobrang nakakatakot, anak. Mama, huwag ka na umiyak. Sabi ng doktor gagaling na ako. Nasa ospital pala si Jin Qingxue? Si ate ay? Sa ospital tayo. Sige. Meow meow, gutom ka ba? Bibilhan ka ni mama ng lugaw, okay? Mama, si Meow Meow ay mananatili dito at maghihintay kay mama. Humiga ka muna, anak. Halika. Mr. Huo, dahan-dahan po kayo. Mr. Huo, hintayin niyo po ako. Mr. Huo, dahan-dahan po kayo. Mr. Huo, ayos lang po ba kayo? Qingshu. Para makipagdiborsyo, Mr. Huo, talagang walang pinipili ang inyong paraan. Sinundan niyo pa talaga ako hanggang ospital. Hindi. Mayroon akong importanteng ginagawa ngayon at pagkatapos nito, sigurado akong makikipagdiborsyo ako kay G. Huo at hindi na mag-aaksaya ng oras. Qingxue. G. Huo, bakit hindi mo na lang diretsahan sabihin? Nag-aalala ka sa asawa mo. Kaya pala nag-aalala si tatay kay inay. Tay, Meow meow. Bakit ka mag-isang lumabas? noong huli, hindi ko nakita ang daan at nasagasaan ako. Sabi ng nurse tita, magaling na ako. Sige, halika. Dadalin ka ni tatay pabalik sa silid. Meow meow. Namiss mo ba si tatay? Oo. Nay, Qingxue, na aksidente si Meow Meow? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Si Ji Huo ay nakatuon lang sa pagdidiborsyo. Paano mo pa aalalahanin ang maliliit na bagay na ito? Jin Qingxue. Naka-ospital si Meow Meow? Paanong maliit na bagay lang ito? Bukod pa rito, hindi siya anak mo lang. May obligasyon din ako. May responsibilidad na alagaan siya. Si Ginoong Huo ay talagang malaki ang pinagbago. Qingxue. Patawad. Dati, sobrang abala ako sa pagpapaunlad ng aking karera. Kaya napabayaan ko ang damdamin mo at ni Meow Meow. Ngayon alam ko na ang pagkakamali ko. At ang pag-uusap ko tungkol sa diborsyo ay dahil din sa pagiging padalos-dalos ko. May sakit pa si Meow Meow. Hindi yata angkop na pag-usapan iyan ngayon? bakit naman hindi angkop? Sana po ay maging masaya ang buhay ng aking papa at mama. Hoy, ikaw Jin Qingxue, sa harap, makikipaghiwalay daw, pero sa likod, umaakyat kay si Heng, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako. Ate, may sakit pala si Meow Meow, bakit hindi mo sinabi sa akin? Anong ginagawa mo rito? Bilang tiyahin ni Meow Meow, natural lang na pumunta ako para alalahanin siya. Ako, bilang tiyahin ni Meow Meow, syempre, nandito ako para kamustahin siya. Oh. Dumating kang walang dala, ano? Napakamaalalahanin mo namang tiyahin. Kama number 56, magbayad na kayo ng bayarin. Sige, pupunta na ako agad. Hoy, magpahinga ka? Ako na ang bahala rito. Boss Huo, may tawag kayo. Hello? Ano? Ang 200 million na order noong nakaraang buwan? Naagaw? Sige, alam ko na. Napakaabala mo? Bilisan mo at magtrabaho ka na. Ako na ang magbabayad. Babalik ako at titingnan si Meow Meow pagkatapos kong magtrabaho. Mama ni Meow Meow, magbabayad na tayo ng bayarin. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Ate Nars, ang babalik ako agad. Sige mama, maging masunurin si Meow Meow. Kumusta? May itatanong sana ako, nasaan po ba ang bayaran? Ay, nandoon po. Ay, sige, salamat po. Meow Meow, gusto mo bang magkwento si tita sa'yo? Sabi ni mama, kapag nagpapakita ng hindi kinasanayang kabaitan ng isang tao, may masamang balak siya o may kailangan. Hayop na batang ito. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Meow Meow, nagkakamali ka tungkol kay tita? Nakikita lang ni tita na masaya kayo bilang isang pamilya, kaya ayaw ko lang na magkahiwalay kayo.
Mabuti kung may konsensya ka pa. Ganito na lang. Pwede mo bang samahan si tita? Kumuha ng isang bagay sa ibaba? Napakahalaga nitong bagay. Makakatulong ito para hindi na maghihiwalay ba ang mga magulang mo? Tara? Oo. Bata lang ako, pero hindi naman ako tanga. Tingnan natin kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Tara na. Talaga bang napakasarap ng tita ko? Maliit na bagay. Mamatay ka na. Hindi kaya gagawin ni Ginang Yanran ang kung anuman kay Meow Meow? Meow Meow. Ah. Gusto pa akong itulak. Nadali ka ng sarili mong gawa, hindi ba? Meow Meow. Saan ka ba nagpunta? Natakot ako, anak. Ayos lang ako. Si tita ang siyang mayroong problema. Anong nangyari? Gusto akong itulak ni tita pababa. Mabuti na lang at nakaiwas ako agad, di ba? Tara na. Hanapin natin ang nurse. Qingxue, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ang nahulog sa hagdan ay ang kapatid mong si Yanran. Ayos lang ako. Mabuti naman. Ikaw na masamang babae. Gusto mo ba talagang patayin si Yanran? Ma, anong ginagawa mo? Hindi pa tapos ang investigasyon. Bakit ka bigla na lang nananakit ng tao? Ang katotohanan ay, hindi niya matanggap na maayos si Yanran. Paulit-ulit niya itong sinisiraan. Hindi po gusto ni mama na saktan si tita. Si tita po ang gustong pumatay sa akin. Meow Meow, anong sabi mo? Gusto kang patayin ni tita? Hindi po pwede. Hinding-hindi ko hahayaang sabihin ng batang yan na pinatay siya ni Yanran. Dati po. Babaitang iyan. Anong pinagsasabi mo? Tingnan mo ang sarili mo. Isang mabuting bata. Anong klaseng pagtuturo ang ginawa mo? Puro kasatsat. Inabuso mo si Meow Meow. May lakas ka pa ng loob na tanungin ako kung paano ko pinalaki ang bata. Ikaw. Doktor, kumusta si Yanran? Nakalabas na sa peligro ang pasyente, pero mukhang hindi na maililigtas ang 2 binti. Maghanda na kayo sa mangyayari. Ano? Jinching Shue, demonyo ka. Papatayin talaga kita. Ma, nasa ospital tayo. Pwede ba? Tumigil ka muna. Yanran ko. Ginang, kakatapos lang ng operasyon ng pasyente, kailangan na niyang magpahinga. Jinching Shue, kung may masamang mangyari kay Yanran, hindi kita palalampasin. Yanan, gising ka na. Ang binti ko. Sabi ng doktor, baka raw ang binti mo ay magkaroon ng pangmatagalang epekto. Pero huwag kang mag-alala, hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para pagalingin ka. Hindi na ba talaga ako makakatayo? Huwag kang mag-alala. Tiyak na aalagaan ka ni si Heng habang buhay. Si Heng? Aalagaan mo ba ako? Mama, ganyan ang ginawa sa atin ng tita. Bakit kailangan pa natin siyang puntahan? Sobra ka namang mag-isip, hindi natin siya pupuntahan. Pupuntahan ko siya para tingnan kung ano na namang paninira ang ibabato niya sa atin. Tara na. Yanan. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa ospital. At maghahanap din ako ng pinakamagaling na caregiver para mag-alaga sa iyo. Si Heng. Sinasama mo na ba ako, ha? Huwag kang mag-alala. Magpagaling ka muna. Si Heng, kung hindi dahil sa malditang Jinching Shue na iyon, hindi magkakaganyan si Yanran. Wala akong pakialam, dapat alagaan mo si Yanran. Ma, ang buhay ko, pwede bang huwag mo nang pakialaman? Hindi. Kapag hindi ka sumunod, mamatay na lang ako. Tutuparin ko ang sinabi ko. Tita, huwag mo nang pilitin si Kuya si Heng. Si Heng, bahala ka sa buhay mo. Sige. Pananagutan ko si Yanran. At aalagaan ko siya ng mabuti. Tama iyan. Kapag nakipagdiborsyo na si Heng,
Ipapakasal kita ng marangya sa pamilyang Huo. Susundin ko po ang lahat ng ayos nyo, tita. Bakit ako nalulungkot ng ganito? Posible bang kay si Heng? Mama, huwag kang malungkot. Ang masamang tatay na iyon ay hindi sulit. Sa susunod, hahanapan kita ng mas magandang lalaki para inisin siya. Hindi nalulungkot si Mama. Total? Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Talaga namang nagmamalaki si Mama. Halata namang napakalungkot mo. Palagay mo ba'y hindi ko nakikita? Meow meow, umalis na tayo. Ma, may lakad ako sandali. Ching Shui. Pakinggan mo ako at magpapaliwanag ako sa iyo. Ano ba ang ipapaliwanag mo? Na hindi mo balak pakasalan si Jin Yanran? O na ang nakita ko kanina ay pawang ilusyon lamang? Ako? Hindi ko mahal si Jin Yanran. Wala akong balak na pakasalan siya kailanman. Ching Shui, bigyan mo ako ng panahon, sige na. Bigyan mo ako ng oras. Anong klaseng pag-uugali iyan? Napakabagal kumilos? Bitawan mo na, dali. Huwag mong pigilan ang ina ko sa paghahanap ng kaligayahan. Meow meow. Ginoong Huo, may sasabihin ako sa'yo. Anong? Ako ang sinasabi mo. Umalis ka. Ginoong Huo, gusto kong ipaalam sa inyo. Ang asawa ninyo ang nagligtas sa inyo noon. Ang galing! Sa wakas, nag-divorce na. Simula ngayon, malaya na ako. Binabati namin si Binibining Jin dahil nakalayo na siya sa walang kwentang lalaking iyon, maligayang diborsyo. Ano ang ibig sabihin ni Meow Meow dito? Ito ang mga lalaking maingat kong pinili. Lahat sila ay mga top elite mula sa Wucheng. Sino sa kanila ang gusto mong maging tatay ko? Miao, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ang tatay mo. Wala ka na, lipas na. Magpakita ka naman ng galang. O sige na. Ang galing mo, Meow Meow. Para ipagdiwang ang diborsyo, ilibre ko kayo. Mamili ng husto. Pagkatapos ang bayad diborsyo na binigay ni CEO Huo ay napakalaking halaga, hindi ba? Yehey. Jin Ching Shui, ikaw. Paalam, ex-husband. Hoy! Si Heng, tapos na ba ang diborsyo? Umuwi ka na agad. Maraming kailangang ayusin sa kasal ninyo ni Yanran at kailangan mong magdesisyon. Pinadala ka ba ni Huo si Heng? Hindi po, walang kaalam-alam ang binata. Ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, bilang isang labas, nakikita ko na kayo ng binata ang talagang para sa isa't isa. Nagkamali lang kayo ng pagkakaintindi. Ano ngayon? Ano naman ngayon? Wala naman. Kung ako sa inyo, Ginang Jin, siguradong aayusin ko ang pagkakaintindihan noong nakaraan. Kahit na umalis pa, dapat umalis ng may dignidad. Noon, Gaano kakakaunti ang kasal ko noon? Wala man lang umattend. Ngayon, ikakasal siyang muli, pero sobrang garbo ng pagkakaplano. Nakakabuwisit. Ang paghiwalay ni si Heng sa iyo ang pinakatamang desisyon. Wala kang pinag-aralan at hindi ka maganda. Hindi ka nararapat sa pamilya Huo. Sigurado ka bang karapat-dapat si Jin Yanran? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin? Pinapaalalahanan lang kita? Huwag na. Huwag kang magpapaloko. Babae, huwag mo siyang pakinggan. Sa tingin ko, naiinggit lang siya dahil ikakasal kami ni Siheng, kaya siya ganyan. Ako? Naiinggit? Oo. Anong nangyayari? Nag-iingay si Jin Qingshui dito. Hindi mo ba talaga siya papatigilin? Tama na. Gawin na natin ang mga dapat gawin. Siheng. Mga minamahal na panauhin at bisita, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa engagement ceremony ni Boss Huo at Miss Jin. Haha. Sa pagkakataong ito, masasabi kong ang pinakasalan ni Boss Huo ay ang aming Yanran sa mga susunod na araw.
Sana ay gabayan ninyo siya. Sana ay suportahan ninyo siya. Bago magsimula itong engagement party, ibibigay ko muna sa aking mahal na kapatid. Anang regalo, ahente mo. Sa tingin ko ay naaalala pa rin ni Ginang Jin Yanran kung sino ang taong ito, hindi ba? Tanod Lee, hindi ba't matagal na siyang nawawala? Ano bang nangyayari dito? Ang lahat ng ito ay nagsimula sa babaeng iyan. Itong babaeng demonyo. Gusto kanya noon, Ginoo, pero sa kasamaang palad ay wala ka namang interes sa kanya. Kaya ginamit niya ang pagliligtas sa iyo sa aksidente noong 15 taon na ang nakakaraan para yayain ka na makipag-date sa kanya. Sinuhulan din niya si Tanod Lee na malapit sa iyo para bigyan ka ng gamot at para makipagtalik sa iyo ng sapilitan. Salamat sa iyo, Yanran. Salamat sa pagliligtas mo sa akin mula sa aksidente. 5 taon na ang nakalipas. Iniisip mo bang sa paraang ito ay magiging maluwag na ang lahat sa iyo? Masyado kang mapanlin lang, ha? Pero ako, Sayang at hindi ka nagtagumpay. Ito ay dahil sa tulong ni Miss Jin. Noong inakala ng masamang babaeng ito na matagumpay niyang mapapaikot ang aming Ginoo, ngunit sa kasamaang palad, may nangyaring aberya. si Heng, hawakan ni si Heng ang room key. 8405. Kailangan mong tandaan. 8405. Mauna ka na, sandali lang ako. 8405. Anong ginagawa mo? Anong kalokohan ang pinagsasabi ninyo? Sinisiraan mo ako. Ikaw sigurado, nakipagsabwatan sa babaeng iyan para sirain ang kasal ko. Napakabastos ng dila mo. Paninira? Malamang hindi mo pa alam kung ano ito, di ba? Dapat mong tanungin si Guardia Lee. Tunay na traitor ka. Papatayin kita. Hayaan mo siyang tapusin ang sinasabi niya. Ako ay gusto ko lang sanang magkaroon ng paraan para sa sarili ko. Ang pagkakasangkot sa ganoong kalaking bagay na plano laban sa binata, natatakot ako na baka si Jin Yanran ay maging mapanganib. Kaya lihim kong nirecord ang lahat. Binata? Siya po ang pumilit sa akin. Talagang alam ko na po ang pagkakamali ko, patawarin niyo na po ako. Napakahusay ng ginawa mo. Ma. Tumahimik ka. Traidor pala siya sa sarili niyang kapatid. Ang boss Huo na ito ay isang tanga rin, hindi niya man lang talaga alam kung sino ang kanyang kasiping. Kayo. Kasalanan mo ang lahat. Papatayin kita. Kung ayaw mong makulong, tumahimik ka. Ang ating pamilyang Huo, tapos na. Tawagan niyo agad ang ambulansya. Halika. Kumusta ang pakiramdam niyo? Kahit niloko ka ni Yanran, siya pa rin ang nagligtas ng buhay mo 15 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam. Huwag na kayong mag-isip ng sobra-sobra. Magpagaling na lang kayo. Paano ako magpapagaling ng mapayapa? Akala ko kapag naitaboy ko si Ching Shue, mapapangasawa ka ni Yanran? Pero hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Sa huli nakasakit tayo kay Ching Shue. Pero si Yanran naman ang nagligtas sa iyo. Kapag naiisip ko ito, hindi ako makahinga. Presidente Huo, hindi po si Jin Yanran ang nagligtas sa inyo noon, kundi si Ginang Huo.
Ano ang sinasabi mo? Malinaw na ang nangyari 15 taon na ang nakakaraan. Ang may bahay ang nagligtas sa inyo. Ito ang gusto kong sabihin noong huli. Pero pinapaalis ninyo ako. Paano naman naging si King Shui ang nagligtas kay si Heng? Totoo ba ang sinasabi mo? Ganap na totoo. Matagal ko itong hinahanap bago ko natagpuan. Mag-ingat. Binata. 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 Kasalanan ko. Hindi ko dapat sinaktan siya at si Mia Mia. Hindi ko dapat siya hinamak. Si Heng, bilisan mo, habulin mo siya. Tingnan ninyo, nasaan si King Shui ngayon? Pumili na po ang ginang ng tiket sa eroplano na aalis sa loob ng halos kalahating oras. Dali, sa airport. Mama, aalis na ba talaga tayo dito? Wala na akong dahilan para manatili pa dito. Umalis na tayo dito at magsimula ng bagong buhay. Kahit sinabi ni Mama iyan, nakikita kong namimiss pa rin niya si Papa. Hindi ko hahayaang maghiwalay na lang sina Mama at Papa. Bilisan mo pa. Ito na ang pinakamabilis na magagawa namin, Ginoong Huo. Para... Jin King Shui. Ginoong Huo, umalis na ang eroplano ng ginang. Jin King Shui. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Hindi ka binibigyan ng pagkakataon ng Diyos? Pwede ba ako na lang ang magbigay sa iyo? King Shui, alam ko na ayaw mo akong iwan. Huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi lang sana tinago ni Miao Miao ang mga dokumento ko. Sana kanina pa ako nakaalis at sumakay ng eroplano. Miao Miao, galingan mo pa. Pagbalik ni Daddy, bibigyan kita ng malaking regalo. Salamat, Daddy. Hindi pa rin kita pinapatawad ah. Isa pa, ex-husband ko pa rin si Boss Huo. Huwag mong sabihing ex-husband. Ang katotohanan lamang ang sinasabi ko. Tumigil na kayo? Nandito pa si Miao Miao. Wala akong nakikita. Susubukan kong bumalik at tingnan kung gaano ka soundproof ang kusina.